ba ng bayan. Bukod dito, Senator Ping, doon sa issue nitong kay Bonoan, meron pang issue kahapon ang Sandigang Bayan. Kinasuhan po sa Sandigang Bayan yung isa sa mga kaibigan po ninyo dyan sa Senado, si Senator Rodante Marcoleta. Naku po, yan na. Nakita po ba ninyo na panggigipit ba ng administrasyon itong nangyayari na ito? Kasi po ang sinasabi nila lahat ng hindi kumakampi sa group ninyo isa-isang nalalagas daw po. Naku po. So tingin nyo, Ma'am Chat, ginigipit ba si Marcoleta o shoot sa banga? Panggigipit, pinagpipilitang hanapan ng ebidensya para ma-indict o kaya makasuhan. Ito naman, sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, di ba? Hindi na kami kailangan maghanap. Siya na nagpresenta ng ebidensya. Yun lang. Dahil maliwanag na maliwanag. Kaya nga, alam mo, may nakausap ako ng ibang mga legal experts. Meron silang tinatawag yung mga abogado, reverse trial. Reverse trial. Ano ba yung reverse trial? Ano ba bang gagawin ng prosecution? Hintayin nila lang mag-cross-examine at makipag-argue na lang si Senator o yung respondent o sino man against himself, no? Dahil siya yung nagpresenta ng ebidensya o national TV, di siya na lang yung mag-argue sa sarili niya kung paano i-defend yung sarili niya. Para bang to speed up the process of trial, hindi na kailangan magpresenta. Kasi ano ba ipipresenta ang ebidensya ng prosecutor? Kung nagpresenta na ng ebidensya, yung mismo respondent. So, anong magiging panggigipit kung yun ang inaakusa nila sa ombudsman o kaya sa gobyerno o kung kanino man? Hindi naman naghanap ng ebidensya yung ombudsman Sa kanya na nanggaling. Nalaglag sa lap nila yung ebidensya. So, sila naman, meron silang responsibility, meron silang mandate. Kapag kaganyan, di ba, motu proprio. Opo. Kasi nandiyan na lahat Siya na mismo on national TV. At sabi nga nung nakausap ko, ito even parang mas overwhelming na ebidensya ito kaysa doon sa tinatawag na extrajudicial confession. Bakit? Ang extrajudicial confession, pwedeng i-question pa ng depensa na, teka muna, walang advice yung lawyer, walang advice ng counsel, o kaya mali yung advice ng counsel, may depensa pa. Pero itong admission against interest, naturingan pang abogado, anong advice pa ng counsel ang kailangan mo? Naturingan pang abogado. Anong ibig mong sabihin? Senator Ping. Naturingang abogado. Putra Jesus, parang may iba to, Diyos ko po. Abogado ka. At sinabi niya yun sa program. Napag-usapan na to nung Thursday na napag-usapan namin sa aming grupo, may mga abogado ron at naging paksa ito Doon ko unang narinig yung reverse trial Kaya tinanong ko ano yung reverse trial? Reverse trial, siya na yung mag-argue against himself. Opo, parang pag sinabi kasing reverse trial, Senator Lacson, di ba? Usually kapag hearing sa prosecution, ikaw ang maglalatag ng mga ebidensya sa yung proof of yung burden para ipakita na guilty siya. Pero do sa reverse trial kapag sinabi Sen Lacson, tama ba, di ba? Parang nakahalop kip lang na ganun yung depensa, yung prosecution, tapos pinapanood yung dinidepensahan ng depensa yung sarili niyang akusasyon. Yes. I don't know if it's the proper word, pero para bang ikaw na mag-disprove na hindi totoo yung mga pinag-aamin sinabi mo. Oo. Pero sa mga ganitong pagkakataon, alam natin pag plunder, Senator Lacson, at kung if ever lang naman maglabas ng warrant, makulong, hindi ba ito makaka-apekto naman sa function ninyo dyan sa Senado? Si Senator Bato nagtago, si Senator Jinggoy po ay nakakulong, at ngayon ito another senator naman yung possible na maaresto. Well, whatever the number is or whatever the number of attendees yung sa mga present during the trial, tutuloy namin yung trial. Kasi ang pinag-usapan pa lang naman yung threshold o kaya yung kung ilang bilang ng mga senador. Pagka magre-render ng decision, di ba? Pero yung trial, tuloy-tuloy yun. Hindi kami pwedeng parang ma-hostage na kulang kami. Halimbawa, 13 lang kami o kung ilan lang kami. Hindi namin tutuloy yung trial. Huwag bang mag-boycott? Kung sino man yung gusto mag-boycott sa mga kasama namin, huwag naman sana. No, dahil ito constitutional duty. Tutuloy pa rin. Hindi pwedeng maantala yung trial. In fairness din kay VP Sara. Ituloy-tuloy na lamang para kung lalabas ng verdict na acquitted siya, at least ma-clear na siya, di ba? Pero hindi pwedeng i-hostage na ayaw namin mag-attend dyan at papaabala kami, hindi po pwede. Kasi forthwith nga di ba? Opo, ibig sabihin, basta may majority ng miyembro ng Senado, tuloy. Kahit na hindi sila umattend, kahit na sabihin nilang hindi, bilang protesta or what, ayaw namin pa rin mag-attend dyan. So kayo, sa panig po ninyo sa majority, tuloy yan. Yes, yun ang usapan namin ngayon.
ibang usapan na yun. Kasi wala pa namang decision, magta-trial pa naman. Opo, Saka opo. na lang itakel yung usapin na yun. Oo nga, doon nga sa decision, Senator Lacson, alam natin matagal-tagal pa, mahaba-haba, ano. Pero isa din po yun doon sa binabantayan or tinitingnan at inaabangan kasi ang sabi nga 2/3 ng lahat ng senador. Ganon din po ba ang pananaw ninyo na dapat 16 ang magsasabi na guilty siya para doon sa articles of impeachment? Paano po magiging 16 kung yung physical na presence ng ilang senators ay hindi po kakayanin talaga sa Senado? Ako personally, dapat 16 kasi 24 kami eh. Mhm. Kasi maliwanag naman yung sinabi sa ating taligang batas of all, 2/3 of all members. Mhm. Ilan ba yung all members? Ang all members ng Senado, nakakulong man, nagtatago man, suspended man, 24 eh. So maliwanag na ang 2/3 ng 24 is 16. So ako, ang sarili ko paniniwala, tatayuan ko yung dapat 16 para makonvict. Ayun. Opo. Unless mag-interpret yung ating Supreme Court, Supreme Court. ng iba base sa mga circumstances na bumabalot. Pagdating sa botohan. Opo. Kabig naman ako, Senator, bilang dati kayong namuno ng Philippine National Police at biyasa po kayo dito. Pagdating po doon sa juvenile justice law natin, sa pari po ninyo, marami po kasi nagsasabing ibaba na natin, may nagsasabing kailangan i-revisit na natin, may nagsasabing wag na dapat sa bahay pag-asa, ikulong na yan, may sariling kulungan dapat sa mga minor. Sa panig po ninyo, paano natin dapat i-address itong mga kaliwat ka ng crimes na ang involved po ay mga kabataan? Alam mo, may nabasa akong ruling ng Supreme Court tungkol dyan, na yung burden of proof beyond reasonable doubt nasa prosecution para ipakita na yung nag-commit ng krimen na minor merong discernment. So napaka-bigat yung threshold na yon para ka nagko-convict kasi proof beyond reasonable doubt na ito nag-act with discernment. So sa tingin ko, dahil nga rin sa mga nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo, nabasa ko rin yung nangyari sa Liverpool, sa England. Opo. Na kung saan yan, dalawang 10-year-old kids. Isipin mo, pinatay nila, dinukot at pinatay isang 2 years old na bata. Kalunos-lunos yung ginawang pagpatay, no? At ito'y talagang nagkaroon ng outrage sa mahabang panahon. So sa kanila, kung 10 years old, ganun ang gagawin. Tapos tayo, tig-uusapan natin ano ba yung dapat na age of discernment. Kasi sa ngayon, di ba, 15 years and below 18 years old, doon pa lang pag-uusapan kung meron discernment. Samantalang yung below 15, pababa, automatic, walang discernment. Pero how about yung 14 years old na tulad dyan, isang 14 years old sa Tacloban, marami pa siyang napatay. Opo. Automatic, walang discernment yun, base sa ating batas. Sa England, 10 years old, kung ibabas kung dito nangyari, wag naman sana, automatic na libre. Meron akong isang staff sa Senado, 2 beses nang inaakyat bahay. Ang lagi umakyat ng bahay niya, 13 years old, na tinatawanan pa siya. At pangatlong huli na yon kasi yun ang pinapaakyat noong tuloy na salarin. At alam ng bata ang kanyang ginagawa kasi sinasabi niya, hindi naman ako makukulong eh. Correct. Isipin mo, kung laging taga-bitbit ng droga, tapos yung taga-akit Yun bahay, wala sa age of discernment. Di bang giging tayo ng crime, ang ginagamit natin, mga bata. Puro bata. Dapat, hindi ko sasabing pagpipilitan ko na huwag na natin gawing factor yung age. Pero mas maganda i-discuss natin yan with psychiatrists, mga psychologists, para ano ba talaga ang pinakamaganda. Total, sabi ko nga kanina, napakabigat na nung threshold para ma-fulfill yung age of discernment. Opo. Proof beyond reasonable doubt ang kailangang ipatunayan sa korte. So, magandang i-discuss ito actually dahil sa mga pangyayari. Meron din sa Pangasinan, di ba, na nang rape ng 6 years old. Meron namang nagsaksakan din, Senator. Pag-uusapan natin, may discernment ba yan? Tapos makakawala. Paano naman yung mga magulang ng mga paslit din na napatay? O kaya na-rape? Opo. Tsaka binabanggit din, Senator, doon sa batas natin, parang ang protection daw ay nandun sa minor na suspect. Paano naman daw yung biktima at yung pamilya niya, walang malinaw kung anong tulong yung dapat na ibigay din sa kanila? Correct. Tama yun. Kasi para bang lagi na lang natin ititingnan yung kapakanan ng salarin. Dahil baka bata pa ito. Samantala yung biktima, at maraming biktima, parang nakakalimutan natin. Pero yung tungkol na mas bahay pag-asa, kailangan talaga, natin yun, gawin natin parang maayos na maayos. Dahil hindi pwedeng mag-isalamuha yung minor sa kulungan ng mga matatanda. Lalong mapapasama yun. Dapat ang main dyan is i-rehabilitate mo at i-guide mo kung paano maging productive citizen sa halip na destructive. Opo. And then, Senator Lacson, doon sa paggamit naman ng social media kasi lumalabas doon sa mga games nila, doon sa mga nilalaro nila. Minsan, akala natin ordinaryong games pero meron na pala mga command doon sa kanila, may mga task na ibinibigay. Pabor po ba kayo doon sa ban ng social media sa mga bata? Yes, nag-file ako ng bill dyan Kasi na-inspire ako doon sa naipasang batas sa Australia. 16 years old and below.
i-regulate na o kaya i-ban na sa Mhm. paggamit ng social media. Kasi mas maraming masamang influence kaysa sa may napupulot na maganda. Mhm. Lalo pa nga, kailangan talaga mahigpit yung pag-regulate sa mga minors sa paggamit ng social media kasi yan din ang nakaka-influence. Mhm. At panghuli na lang, Senator, bago tayo matapos, kumusta po kayo ni Senator Alan Cayetano? Yun lang. Sa kanya, ako cool lang ako, cool. Cool. At parang kung a-attend sila on Monday, first time pa lang ninyo magkikita ulit after nung mga exchanges ninyo, kayo sa tweet, sa statement, siya naman sa pagla-live niya sa Facebook. Oo, galing na rin kami dyan nung araw Kaya nothing is new, hindi na ako maninibago. Opo, pero Ang importante lang, maging, alam mo, kahapon na pag-usapan din namin kasi nandun si Senator Loren. opo. Parang panawagan lang namin, bakit hindi lang tayo magtrabaho as one institution? Pwede tayo magdebate, magkainitan. Pero at the end of the day, yung Senado as an institution, yung kapakanan ng ating tingnan, yun ang bottom line. Hindi yung puro na lang tayo away. Ang naapektuhan na yung productivity, di ba? Hindi na productive yung Senate kasi nadi-derail yung lahat ng dapat gagawin. Huwag na sanang ganon ang maging attitude ng bawat isa sa amin. Merong time na mag-argue, magdebate, even mag-away, pero ang pinaka-bottom line na dapat namin iniisip, ano magagawa ng Senado para na makompensate yung 25 million a day Mhm. na total na ginagastos pang sweldo sa mga staff, lahat. Ibalik naman namin yon yung sa pamamagitan ng serbisyo, hindi sa pamamagitan ng away. At inaasahan natin sa pag-start ng impeachment, sa pagbabalik po ninyo dyan sa Senate, ng mga kasamahan po ninyo, sana wala nang bangay. Although di naman natin yan maiiwasan during the discussion naman ng mga bills and resolutions, di po ba, Yes. mga issues, Senator? Pero pwede naman gawin yun na walang bangayan, walang ambaan, walang, alam mo, Walang maraming dramahan. pamamaraan ng pag-argue. Sabi, di ba sinasabi nga natin, mag-disagree tayo, magbakbakan tayo, bakbakan ng debate, hindi yung bakbakan ng patutsada, insultuhan Opo. o personalan. Sige. Senator, panghuli na lang, ano po ang garantiya ng Senator Panfilo Lacson sa pag-upo ninyo sa Senate Impeachment Court bilang isa sa Senator Judge na mag-start po on Monday, Senator? Well, ako as far as I'm concerned, 1,000% guaranteed na ang titingnan yung ebidensya. Hindi yung kung ano yung political alliance o kaya yung personal biases. Ako sinisigurado ko yun. Kasi sa usapan niya kahapon, ako yung madiin. Sabi ko mag-stick tayo sa Constitution, 16. Kasi yun ang 2/3 ng 24. Ayan. Senator, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, Robert. Salamat po Happy Saturday, Senator. Alright, happy weekend, Senator. Actually, may isa pa tayong topic kay Senator Ping Lacson. Mamsat dito, balik tayo kay Attorney Enzo Recto. Maraming salamat po. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Alright, countdown tayo in 30 seconds ulit, Mamsat. Here we go. Creamy ang sarap ng good vibes para ready for the day sa Coffee Ko Blanca.